Kamusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Adobong kangkong, our ulam ideas, and luto serye today. Ngayon, simplihan lang natin pero masarap na ulam naman tayo guys. Yung tipong mura, mabilis lutuin, pero mapapa-extra rice ka pa rin sa sarap. Sabi nga nila, hindi kailangan ng mamahaling sangkap para maging espesyal. Minsan, sa simpleng kangkong, buo na ang happiness mo. Charot lang guys, ang daming eme no. So guys, punta muna tayo or balik muna tayo sa ating niluluto. Diba natapos nang maprito ang ating panahog, ang tokwa, bago pa ako nakabalik sa pagluluto. So yun guys, kung makita nyo kanina, nakahiwa na into cubes ang ating tokwa and then pinirito ko. Medyo sa part na yun, tinusta ko yung tokwa kasi ihalo natin siya sa kangkong. Pero kapag kayo ang nagluto, depende sa inyo kung anong prepared ninyo, tostado or light lang ang pagkakaprito. So guys, after nung maluto, sinet aside ko muna, nag-start akong magisa ng bawang, and then sinunod ko agad yung sibuyas. Nilagyan ko rin siya ng isang siling labuyo para may konting sipa, para medyo mapaparami ka talaga ng rice. After magisa ng ating mga aromatics, isusunod ko na yung tangkay ng kangkong. Bali guys, sa tangkay ng kangkong, yung medyo payat lang ang nilagay ko. Hindi ko nilagay yung pinaka matatabang tangkay. Pinili ko lang siya. And then, lalagyan natin ng isang maliit na oyster sauce. And then, puro and then. Charot. Hahaluin muna natin siya. After natin mahalo ng maigi yan, titimplahan na natin siya ng paminta. Muntik pang mabigla sa dami ng paminta. So, saktong paminta lang yung aking inilagay kasi yung kasama ko dito sa bahay, yung anak ko, medyo hindi naman niya masyadong bet yung paminta. Tapos, lagyan natin ng kaunting toyo. And then, syempre, ulit-ulit, hahaluin natin siya hanggang sa ma-mix well. Syempre, hinalo nga natin eh. Edi mix well. Charot lang. Kapag okay na yung ating tangkay sa palagay ninyo, isusunod na rin natin agad yung dahon. So, dahon guys, hindi ko na siya hiniwa. Kung paano ko siya tinanggal sa tangkay ng buo, ganun ko din siya ilalagay dyan. Bali, hindi na tayo maglalagay ng sabaw. Kung ano yung pinaka-sauce lang kanina, nung oyster sauce at toyo, yun lang ang magiging sabaw niya. Haluin lang natin maigi hanggang sa maluto yung dahon. Sorry guys, yung dahon or yung talbos ng ating kangkong. Kapag lumambot na yan, malapit na yan, saglit lang naman maluto ang adobong kangkong. Pero bago tuluyang maluto, titikman ko muna siya, no? Para at least paglagay natin ng tokwa, alam na natin kung perfect yung lasa. May pa-thumbs up yan guys kasi saktong-sakto yung lasa. So yan guys, pakiramdam ko okay na para sa akin yung aking gulay. Ibabalik ko na yung pinirito kong tokwa and then haluin lang natin maigi para yung lasa ng sauce is kumapit din sa ating tokwa. Kita nyo guys, medyo nagtubig pa siya ng kaunti kahit hindi tayo naglagay ng tubig sa ating adobong kangkong. Bali, ang pinakasahog lang nito or yung pinaka-seasoning niya is paminta and oyster sauce. And then, ang sahog niya is kangkong. Tapos guys, nung luto na, dahil marami akong fried garlic, so nilagyan ko siya ng fried garlic. Sobrang bango nito guys ha, kahit mura lang and mabilis lutuin. Napakabango and napakasarap. Mapapa-unrice ka kahit hindi ako kumakain ng rice, promise. So yan guys, kanina pa luto, diba? Ang daldal ko. Ano pang iniintay nyo? Kain po tayo. Please follow and share for more luto serye and ulam ideas. Samahan natin ng konting hugot. Thank you. Bye!